Puntahan muna natin mula dito sa area ng Oriental Mindoro ang Quezon Province. Ang Quezon Province, balita ko, nagmahal ang presyo ng karne dyan. Alamin natin ang sitwasyon dyan maliban sa presyo ng mga bilihin. Kumusta ang panahon ng Quezon? RH33, Benji Anchoquia. Benji, kumusta ang Quezon? Yes, sa mga tao. Excuse me. Benji, konting ikot. Medyo putol-putol tayo. Malakas ba ang ulan sa Quezon ngayon? Yes, oo. Halos isang linggo na kasamang ilin na nakakaranas ng mga pag-ulan ang lalawigan ng Quezon, particular dito sa Lucena City. Kaya hirap na hirap yung mga mamimili ngayong oras na ito. Ang mga mamasko, mga kabataan ay nahirap na hirap dahil malakas nga ang buhos ng ulan. Kaya yung ibang mga portion dito sa mga lugar ay tumataas na ang baha. At nagdudulot na ito ng mahabang daloy ng trapiko going to Camarines. Mula dito sa pagpasok pa lang ng Pagbilao, Quezon, kasamang ilin, talagang grabe ang traffic. Dahil nga sa lalalim din ng mga libak-libak ng kalsada, sanhingan ng halos ng linggo na inuulan ang lalawigan ng Quezon. Benji, sorry, Yes. ikat lang kita. So hanggang ngayon, meron pa rin mga traffic, specifically sa ang lugar dyan sa Quezon? Dito sa may part ng Pagbilao, nakakaranas dyan ng traffic. Pero sa mga oras na ito, kanina madaling araw ay nakaranas ng traffic dyan sa lugar na yan. Patungong palabas ng Tagkawayan, Quezon, papasok naman ito ng Camarines Sur. So, dahil nga sa mga mabagal, ang daloy na traffic gawa ng umiiwas itong mga motorista dahil malalalim ang lubak, lalo na dito sa Along Maharlika Highway. Dito sa pagpasok ng Chaong galing Laguna ay talagang lalo na dyan sa may part ng San Pablo. Dahil maraming mga kalye na nakatiwangwang na iniwan ng mga naguhukay at hanggang ngayon ay mga nakatiwangwang. Kaya apektado yung ating mga motorista na uuwi galing Metro Manila to Bicol o to Quezon. Kaya itong situation na yun, lalo na ngayon, walang tigil lang ulan kasamang ilin dito. Kaya dito sa lalawigan ng Quezon at Lucena City, hirap na hirap yung mga mamimili natin. Kahapon pinagmamasdan natin, talagang walang masyadong pamamasakyan dahil nga sa ulan, na may kasamang traffic, talagang gano'n nagdudusa. At ang kasama pa nito, tumaas pa ang mga bilihing karne, kaya matumal ang tumaas dito yung presyo ng baboy. Mantakin mo, galing sa 290 hanggang 360 ang kilo, ha? Ang mahal, manok Benji, sorry, mula 290 pesos naging 360? Yes. Mahal, oo. Tapos yung manok naman, ay grabe, nasa 180, naging 240. Ang baka naman, ay grabe din, 400 to 480. Grabe ang DTI. Ano ang explanation nila, Benji? Kasi ang alam ko, ang DTI at ang DA, binabantayan nila ang presyo ng mga ganyang produkto. Sa press release, binabantayan nila dito sa Quezon, sa press release, pero yung mga taga-DTI, nagpapaputi lamang ng kanilang katawan sa loob ng kanilang mga opisina. Naku, patay tayo dyan. So ang DTI dyan sa DTI dyan sa Quezon ay natutulog, nagpapaputi. Patay tayo dyan. Oo. Isusumbong natin yan kay Secretary Roque ng DTI, Sec Roque, nananawagan tayo sa DTI. Pakikalampag naman po ang DTI Quezon. Lalo ngayon, kasamang ilin, pasok ang bagong taon na sasalubong si 2025 ay dapat mas lalo magsasamantala ang mga maninindahan natin kapag hindi kumilos. Kawawa itong ating mga kapuspalad na mga mamamayan na hindi kaya bumili ng ganong kataas ang presyo, kaya lamang ang pera na dala, kaya naman talagang dadalhin ng yung ating mga kapuspalad.
O Benji, mayroon kang situation dito. mayroon kang assignment ganito. Picturean mo nga yung mga tindahan diyan na mga napagsasamantala, mga mapagsamantala no, lalo na yung kanilang presyuhan. Tsaka yung timbangan, bantayan mo nga para yung complaint. Okay naman ang timbangan dito. Okay naman. Mahigpit naman dito ang ating butihing Lucena City Mayor Kuya Mark Alcala at Don Alcala. Binabantayan nila yan kasi may mga monitoring sila. Pero ang hindi maiwasan, yung pagtaas ng presyo ng mga karne. Tapos mabibili mo lang naman ang karne dito sa buhay, 130 per kilo. Hanggang 80, tapos ipapasok mo ng ganong kamahal. Oo, grabe naman. Sobra-sobra naman yan. Parang tubong lugaw naman na yung negosyo na iyan. Ang situation ngayon dito sa lalawigan ng Quezon, particular sa Lucena City, wala naman magagawa ang mga mamimili kasama ngayon dahil yun nga, kailangan nila mapibili na talaga may mga pera kaya yun. Okay, So, ang situation sa Quezon na kasama ngayon ay mga oras na ito ay patuloy pa rin na binabayo ng ulan hanggang sa boundary ng Tagkawayan ay malakas pa rin ang pagbuhos ng ulan dito, lalo na dito sa ating area sa Lucena City. May mga baha na ba dyan, Benji? Wala naman babalita ng mga baha maliban dito sa aming pinakamalaking ilog dito sa Dumaca River, nagagaling ito sa Mount Banahaw dito sa Bulkan, ay naiipon yung tubig doon, bumubuhos, dumadaan, tumataas ngayon yung mga spillway dito sa Lucena City, kaya nagiging apektado rin yung daloy ng trapiko sa Lucena City gawa ng baha galing sa Mount Banahaw kasamang Ilin. Right. Maraming salamat, Benji. Way, yan ang update mula dito sa lalawigan ng Quezon. Ito si Bill Gansuk na nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan.